What's up guys? Ako nga pala si Dan at welcome sa channel ko. Noong nakaraang vlog natin, share ko sa inyo yung first impressions ko dito sa Itel S23 Plus. Kaya ngayon naman, check natin kung sulit ba itong phone na ito. For sure, kaya kayo interesado dito sa Itel S23 Plus ay dahil sa display niya. Kung di nyo pa alam, meron nga pala itong 6.78-inch curved AMOLED display na may Full HD Plus resolution na bihira lang natin makita sa ganitong price range. Expect a color accurate and bright display dahil supported ng display niya yung 99% DCI-P3 color gamut and up to 500 nits max brightness. With that, talagang mag-enjoy kayo manood ng videos at mag-edit ng pictures dito sa phone na ito. And dahil naka-AMOLED display ito, talagang another level yung magiging experience nyo dito. Pero dahil wala siyang high refresh rate feature, isa yon sa drawback nitong phone na ito. Para sa akin kasi, isa ng standard sa phone ngayon ang high refresh rate. Kaya nga sana nilagyan man lang nila ito ng kahit 90Hz lang. Pero sobrang mura naman na kasi talaga nitong phone na ito, kaya ayos lang din naman. Yun nga lang, wala po siyang 3.5mm audio jack, kaya I recommend na bumili na lang din kayo ng USB-C dongle kung mas trip nyo yung wired earphones. Again, may kasama naman itong wired earphones na USB-C, pero for sure hindi sobrang ganda yung audio quality nun. Medyo di nga rin pala maganda yung sound quality ng stereo speaker nito, pero kung volume ang usapan, malakas naman po yung tunog niya. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa phone na ito is yung camera niya. Di naman pang top of the line yung image quality niya, pero dahil nga maganda yung quality ng display niya is nagmumukha rin naman maganda at vibrant yung pictures na makukuha natin dito. Pero pag tinignan nyo nga pala sa ibang phone yung pictures niya, syempre mag-iiba rin yung quality, lalo na sa kulay. Ito nga palang phone na ito ay may 50 megapixel main shooter, 0.08 megapixel depth sensor at 32 megapixel na selfie shooter. Then ang camera modes naman na available dito ay short video, beauty mode, portrait mode, super night mode, ultra HD, AR shot, panorama, time-lapse, and pro mode. Sa video naman, it can shoot up to 1080p at 30fps both in rear and front camera. Tapos may ultra steady mode na nga rin pala parehas, kaya magandang pang video itong phone na ito. Para sa akin naman, decent po yung image quality niya tsaka video quality na nakuha natin dito. And para makita nyo, ito nga pala yung mga sample photos and videos natin. Sa performance naman, medyo nagulat din ako sa lakas niya dahil akala ko mag-i-struggle siya. Meron nga pala itong 12nm Unisoc Tiger T616 chipset na may Mali G57 MP1 GPU. And paired ito with 8GB RAM and 256GB internal storage, kaya sulit na rin. Yun nga lang, medyo hindi ganun ka-smooth yung performance nito, pero goods pa rin naman kung tutuusin. Yung mga scores nga pala na nakuha natin sa benchmarks natin ay sakto lang din. Sa Antutu, nakakuha po siya ng 249,000 plus na score. While sa PCMark Work 3.0 naman, nakakuha po siya ng 7,924 na score. Wag na lang din siguro kayo mag-expect na katulad nung Tecno Pova 5 yung performance niya. Alam naman kasi natin na hindi talaga performance ang focus nito. Tsaka based naman sa experience ko dito, decent na rin naman talaga yung performance niya. Kaya niya naman na rin i-run yung mga casual apps na ginagamit natin katulad ng Facebook, Messenger, YouTube at mga games. And speaking of games nga pala, medyo makaka-experience kayo ng frame drops dito since medyo mababa lang po yung chipset niya. Pero nagulat ako, supported niya po yung ultra graphics sa ML. Pero syempre mas magiging lagi na siya lalo kapag sinet nyo pa sa ultra graphics. Kaya ang may re-recommend ko lang siguro na settings dito is medium to high yung graphics at frame rate para maiwasan ng frame drops. Unfortunately, ang max supported lang na graphics settings sa Call of Duty Mobile ay medium graphics at high frame rate. Pero so far, nakaka-enjoy din naman maglaro dito kahit medyo may konting frame drops. Then sa battery naman, kahit na may 5,000 mAh battery capacity lang siya, mag-expect kayo na matagal yung battery life nito. Lalo na kung ito-turn on nyo yung dark mode, mas matagal po yung battery life niya dahil nga naka-AMOLED display siya.
Sa paggamit ko naman itong ITEL S23 Plus, sakto naman po yung battery life niya para sa akin. Kahit na naglalaro ako ng konti kapag free time ko, matagal naman po siya malobat. Ang nakuha nga pala nating result sa PCMark battery benchmark ay 12 hours and 33 minutes. Ito po ay mas matagal kumpara sa nakuha nating result sa Oppo A58 at Tecno Pova 5 Pro. By the way, yung review nga pala natin dun sa dalawang phone na yun ay makikita nyo sa balastech.com. And yung pagkakaroon nga pala niya ng 5,000 mAh battery capacity instead of 6,000 mAh, advantage na rin para sa akin. Kasi it only supports 18 watts ward charging na consider na mabagal kumpara sa 33 watts pataas na charging technology. And ipapaalala ko lang po ulit guys, wala po itong charging adapter na kasama. So take note of that. So para sa verdict natin, masasabi ko naman maganda at sulit po itong ITEL S23 Plus. Para sa akin, isa itong game changer sa price range na ganito. Meron na rin naman kasi itong magandang display at camera. Kaya kung trip mo yung Curve AMOLED display na may Corning Gorilla Glass 5 protection at may in-display fingerprint scanner, para sa'yo itong phone na ito. Yun nga lang, ang magiging concern nyo lang siguro dito is yung performance niya, lalo na kung gagamitin nyo ito for gaming. Pero ayos naman na itong phone na ito para sa akin, lalo na sa presyong 7,499. May re-recommend ko pa rin naman ito kung tutusin. Pero depende na rin yan sa preference nyo guys, kaya kayo pa rin bahala. And I think ayun lang naman para sa video natin today. Salamat sa panonood nyo. Kung meron kayong questions or suggestions, i-comment nyo lang yan sa baba. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, pwede nyo naman pindutin yung like at subscribe para mas marami pa tayong video na gawin. Again, ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.